Ito po, major development at positibong balita. Attention sa Marcos loyalists, Marcos supporters. Okay? Alam ba ninyo na isa na lang, halos wala, lahat pala na nakalaban ni Pangulong Marcos noong 22 presidential election, sumang-ayon na at sumusuporta na, nakikipagtulungan na sa Marcos administration. Di ba ang gandang balita? Ang malungkot lang, at okay lang, wala tayong magawa, yung original na kakampi, siya yung kalaban ngayon at sumisira sa gobyerno. Kita nyo? Mamaya, itutuloy ko yan. Pero sandali, baka magulat kayo, parang iba yata yung attire natin ngayon. Para paminsan-minsan naiiba naman. Sandali, mayroon nagpapabati rito na birthday kahapon yata, nasa Edmonton, Canada. Tama ba? Edmonton, Canada. Michelle Gamboa. Birthday November 5. Isang araw lang pala ang pagkakaiba ng birthday ng brother ko. Nag-iisa kong kapatid na lalaki. Nandiyan niya po sa Vancouver, Canada rin naman. Nasa Canada rin. November po yung birthday niya. Brother, happy birthday. Belated na. Itong si Michelle Gamboa, birthday naman November 5. Dito sa Pilipinas, November 6 na. O di kahapon sa kanila. Anyway, Michelle Gamboa at ang kanyang pamilya dyan sa Edmonton, Canada. Good morning, happy birthday po. Okay, salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa Mike Abe Opinions at sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa buong Canada. Maraming nanonood dyan. Ito na yung topic natin. Lahat ng nakalaban sa eleksyon ni Pangulong Marcos, kakampi na ngayon. Yung kakampi at kasama, siya naman ang sumisira sa ating administrasyon. Nakita nyo? Ito na yung tinutukoy natin. Leni Robredo, Vice President dati, ito yung number 2 na naging kalaban ni Pangulong Marcos. Sumusuporta na at naniniwala kay Pangulong Marcos. Nakipagkita na at nakipagkamay pa yan. Sino pa? Siyempre, Senator Ping Lacson, tumakbo rin senador. Ngayon, kaalyado na. Nagbabalik pa nga chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasama yan sa kalaban ni Pangulong Marcos noong 2022. Senador Manny Pacquiao, nagkita ng isang araw dyan sa Araneta Coliseum, doon sa boxing dahil lumaban at nanalo yung anak ni Manny Pacquiao. Tuwan-tuwa, ang ganda ng bonding between Pacquiao at Pangulong Marcos. Ayaw ko na ipakita kasi baka maka-copyright, wala ako doon Pero nakita-kita, alam naman yan, nakita natin in public yan. At sino pa itong isa? So, Leni, Lacson, Pacquiao, ang pinakahuli, Isko Moreno, na tumakbo rin presidente. So lahat yan, Leni, Lacson, Pacquiao, Isko Moreno, lahat yan ay kalaban sa presidential election ni Pangulong Marcos. Ngayon ay kakampi na. Ngayon ay naniniwala na sila at sumusuporta kay Pangulong Marcos. Ang katotohanan sa kabaliktarang pangyayari dahil ambisyosa, nagmamadali, hindi ko alam kung anong baka may lakad, itong si Sara Duterte na naging Vice President dahil ka-tie up ni Pangulong Marcos. Sinuportahan ng Marcos loyalists, sinuportahan ng maraming Pilipino dahil kakampi siya ni Pangulong Marcos noong 2022. Pero nung hindi maibigay at naging kontrobersyal ang kanyang pera sa Office of the Vice President, humiwalay at naging kritiko until now, lumalala. So yan po yung nangyari. Yung kakampi na dapat ay kumampi kay Pangulong Marcos at nakinabang kay Pangulong Marcos at sa mga butanteng Pilipinong Marcos loyalists, yan ngayon ang naninira ang mga Duterte sa administrasyon. Kaya kakaunti sila. Itong malaking pwersa na mga kandidatong hindi nanalo pero kumampi na sa administrasyon, ito ngayon ang tumutulong sa administrasyon. Leni Robredo, Isko Moreno, Ping Lacson, Manny Pacquiao. May mga baluarte yan. May mga supporters yan. At tama yung kanilang ginawa. Nirespeto si Pangulong Marcos, nirespeto itong gobyernong ito. Katunayan, tumutulong sila para linisin ang pamahalaan dito sa pagkakasangkot ng mga politician, trapo, proponent ng project, contractor at mga engineer sa Department of Public Works and Highway at iba pang proyekto. Nangunguna dyan si Ping Lacson as chairman ng committee.
nagbabalik sa Blue Ribbon. So ayun, magandang balita po ito. Kaya yung business community at matitinong Pilipino tumutulong sa gobyerno. Dahil yung totoong kalaban sa eleksyon, hindi na kalaban ngayon. Kakampi na, sumusuporta pa. Inuulit ko. Yung dating kakampi ang mapanira at sumisira ngayon. Kaya kakaunti sila. Vlogger lang nila ang maingay. Pero yung kanilang followers, supporters, wala, kakaunti yan. May kakaintindihan naman dito, magkakasubukan na naman sa November 30. Kasi yung tindig Pinoy, lihitimong mamamayan, at tama lang na manawagan tungkol sa laban sa korupsyon, ay babalik sa kalye para magprotesta. Ito yung grupo nagrally doon sa EDSA Shrine, Power Monument noong September 21, at saka yung sa Luneta na marginalized sector na tumutuligsa sa korupsyon. Okay lang yun. Na gusto yatang sabayan ng anti-Marcos Duterte supporters. So tingnan natin, yan ay sa November 30. Kaya po magandang balita ito. Okay? Ano po inyong masasabi dyan? Sa pagsuporta ng mga dating kalaban sa gobyerno at yun naman hong kaalyado na siyang mapanirang grupo ngayon sa administrasyon. Any comment? Malaya po kayo. Samantala, ito hong pagharap, pakikipagkamay ni Pangulong Marcos Jr. doon sa APEC Summit kay Chinese President Xi Jinping, inaangguluhan ng mga anti-Marcos ng kabaliktaran. Pero ang katotohanan, protocol ito, pagrespeto, pero hindi ibibigay ng gobyerno ang West Philippine Sea. Nirespeto lang yan dahil international conference, pero hindi ito pagsuko. Kaya lang, i-correct ko lang kayo, i-correct kasi natatawa ko doon sa ibang mga nag-vlog na noon daw lumapit si Pangulong Marcos kay Xi Jinping at kasabi yung Prime Minister ng South Korea. Bigla daw tumayo yung nasa likod na security. May anggulo pa yung kabubuhan talaga na gusto raw sapakin si Pangulong Marcos. Alam niyo, napaka fake news nyo. Hindi ba nyo alam na yung mama na katabi ni Xi Jinping, yun yung Ministry of Finance Minister. Yan yung Finance Minister, Ministry of Finance ng China. Yan yung counterpart ni Senador ni Secretary Recto. Hindi yung security, hindi yung bodyguard. Kayo naman talaga, Foreign, Ministry at Foreign, ng Finance Minister ng China. So, lumapit yon habang kinakabayan ni Pangulong Marcos si President Xi Jinping dahil protocol sa kanila. Siguro nakikinig siya kung ano yung pag-uusapan ng dalawa. Hindi yun bodyguard at walang masamang intensyon yun. Hindi ko pinagtatanggol ang China. Kino-correct ko lang sa inyo yung protocol. Lumapit ng Pangulo para kamayan si Xi Jinping. Lumapit yung kanyang minister para makinig dun sa usapan. Yun lang yun. Walang masamang plano yun. Grabe itong mga mapanirang grupo, Ang bababaw ng katuwiran, hindi naman alam. Pag may time, mag-research naman kayo. Niloloko nyo mga Pilipino Isipin mo, pinalabas ng isang vlogger Yung daw security ni Xi Jinping, lumapit bigla at gustong sapakin si Presidente dahil binigla yung pakipagkamay. Kalokohan, kabobohan, katangahan, panlilin lang yan. Ito yung totoo sinasabi ko. Yan ay mataas na opisyal ng China na nakatabi ni Xi Jinping. Hindi yan security. Ay naku kulang kayo sa maraming bagay.